Gets eh. May nakagets ba? So, wag kayo ma-confuse. Yung output ng church, yun ngayon ang mag-wiwim. Hindi mo maiintindihan ang tunay na puso ng ANJC pag hindi mo na-experience ang WIM, ang worship in mission. Strengthening churches using worship lesson and saving soul. Yun yung kamay natin na panglabas. So, bukod siya sa mga ginagawa natin Bible study, etc., 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 para lumakas ang ating church. So, pareho sila mahalaga. Nagets nyo? Pareho sila importante. Ang church, magpapalakas para may makapag-win. Yung mga nandito, yung tumayo, si JR absent yan. Nag-absent. Sa inyo, meron din nag-absent. Di ba? Kung deep niya pa naranasan ng WIM, mas mahalaga sa kanya trabaho kaysa sa pag-WIM. Pero pag naranasan mo na ang WIM, mas gusto mo na umabsent para makasama sa WIM kaysa magtrabaho. Kasi, ANJC ka. Yun ang fulfillment mo eh. Ma-share sa iba na masabi mo sa kanila na ang nasa laman ng puso ko, makita ang nation na mag-worship kay Jesus. Kaya pag naranasan nyo yun, nasasabi mo yun. Alam nyo, yung nag-WIM, magkano yun na, hindi lahat naman sumama. May mga nagbigay sa WIM. 47,000 plus ang naibigay na pera para madala namin doon, magastos namin sa WIM. Yung iba, kanya-kanyang dukot, kanya-kanyang gastos. Ibig sabihin, kahit sila nagbibigay, nagpa-participate sila sa WIM. Alam ko, naramdaman nila yung value ng WIM. Dahil doon. Amen? So, yun ang first part. Hindi, ginaya ko lang po si Direk Charlie. Alam nyo, eto, nag-usap kami kanina ni Pastora. Sa lahat ng leaders na nandito, ang ANJC ay merong purpose statement. Meron tayong vision statement at meron tayong purpose statement. Yung dalawang yon ay punong-puno ng activity na pwede nating gawin within our church para tayo lumago. Nagets niya? Na kinakausap ko yung mga leader. Kaya makinig kayo. Dahil kayo ay ANJC, meron tayong vision statement at meron tayong purpose statement. Yung dalawang yon ay punong-puno ng activity na pwede nyong gawin para lumago ang church. Ako naniniwala, pinadala kayo ni Lord sa local church nyo para tulungan nyo ang pastor nyo. Para lumakas ang ating church. I-meditate nyo tong dalawang to, vision statement and purpose statement. Magawa kayo ng plano, isabin nyo kay pastor at patakbuhin nyo sa church para gumana to. Huwag nating iasa lahat sa pastor kasi may limitasyon ang kakayahan ng ating pastor. Ang kailangan ng ating pastor ay katuwang. Hindi kalaban. Pakisabi nga katuwang. Tingnan mo ang katabi mo. Hindi kalaban. Diba? Alam nyo, hindi tayo maglalaban-laban sa church kung iisa ang puso natin, kung ANJC ang puso natin. Tama ba? Di ba? Tama ba? Wala tayong room na para mag-inggitan, maglaban-laban, magpaligsahan kung iisa ang puso natin. Dahil ang gusto nating isulong, yung purpose, yung vision, at yung purpose. Dito sa main, ginagawa namin ng mga programa yon. Yung number 1, worship yon. Number 2, training. Number 3, development ng gifts. Number 4, external. So, may nagtuturo na matutong mag-Bible study yung mga teacher. May nagtuturo na para lumago. May nagdi-discover ng gifts. Pinapasok sila sa mga ministry. Tinututukan sila. At meron nagpo-focus sa worship. Si pastor nagpipreach. Yung iba, mga ministry na yon, may mga leader-leader yon, na siya nakaisip, siya nagsuggest, siya gagawa.
Hindi naisip mo, pagagawa mo sa pastor mo. O, di ba? Ba't kayo nagtatawa ng mga paliparan? Siguro kayo puro isip lang. Pinapagawa nyo kay pastor. Sa church, naisip mo, gawin mo. Di ba? Siyempre, sasubmit nyo muna. Aaprubahan. Bakit? Bakit? Ay, alam nyo, paliparan, share ko lang. Nung kami ni Pastor Mar, si Pastor Mar lagi yung kasama yan eh. Pati sa church doon sa Dasol, si Pastor Mar ang kasama ko. Nagprepare ako. Nagbaon ako ng teaching. 1 o 2 baon ko. Kasi baka may mga churches na magpapapreach. Pero yung church na pinagpreachan namin, doon ko talaga gusto magsalita. Kasi siya yung oldest church sa Dasol. At yung leader nila doon, siya din yung oldest pastor. 19 years ago, 14 to 19 years ago, siya yung pinakarespetadong leader sa Dasol. Yung pastor na yon. So, it is an honor na mag-serve ka sa church nila. Pero ako, gusto ko na si Pastor Mar ang mag-preach doon para ma-expose siya. Sa ganon din kalaking lugar, ganon din kalaking audience, ganon din katandang Christian community na makikinig. Hindi. Training niya yun eh. Ako para sa heart ko, training niya yun na siya yung mag-preach. Kahit gusto ko, nagpaparaya ako sa kanya. Kasi gusto ko na mag-gain niya pa yung confidence ng. Kasi di ba teacher nila ako sa homiletics eh. Yun ang heart ng isang teacher na higitang ka pa na nagtuturo sa'yo. So happen, nagkapalit kami ni Pastor Mar. Ako ang nagturo. So anyway, nagsalita naman si Pastor. So ang point ko lang, isa sa pinakita ni Lord doon sa pinakamatandang church na yon, nawala na sila sa purpose nila, sa vision nila. Nag-e-exist na lang sila at tuloy ang dami nilang napoproduce na leader. Parang umaalis o whatever. Ganon. So, hindi maganda. Kaya nakita natin yung importance na ang lahat ng leader ng church ay na-embrace nila yung purpose, vision ng church para magtuloy. Kasi kung titingnan nyo yung mga pastor natin, pare-pareho na kami. Wala nang buhok, puti pa buhok. Wala na nga puti pa. So, sino ang magdadala nito? Alam niyo ba, tinuro ko doon? Yung team nyo, nung anniversary nyo, nung nag-guest nyo ako. At pinaturo yun ni Pastora sa lahat ng church. Jesus is my banner. Ang hina-hina naman ng mga paliparan. Jesus is my banner. Yan. Nag-evolve na yan. Yung teaching na yan. Pag ako gines nyo, tuturo ko sa inyo yon, iba na. Iba na yan. Nag-iba. Ang dami naging revelation ng teaching na yan. Nakakatuwa. So sa madalit sabi, kailangan tong second level ng leadership. So si pastor yung first level, yung second level ng leadership, yung vision statement natin at yung purpose statement natin, gawaan nyo ng programa para tumakbo. Amen? May limitasyon ang mga pastor natin. May kahinaan din sila. Meron din mga problema yan. Ang kailangan nila katuwang. Hindi yan matatakot sa inyo. Napapalitan nyo siya o Ang kailangan nga niyang katulong eh. Para tumakbo ang church. Kaya mag-suggest kayo. Amen ba? Nagets nyo? Sino ba kausap ko? Ate, ikaw lang ata eh. Saan ka ba leader? Sa Pasig. Napakaswerte naman ng Pasig, may nakaintindi. Amen ba? Diba? Si Kuya Danny, nagsisimula yung church nila. May kasama siya, 3 sila. Diba? Yung 2 yun, kung maiintindihan nila itong pinag-aaralan natin,
Napakalaki na magagawa. Alam niyo ba si David, doon sa Cave of Adullam, meron siyang 300 na tauhan. So yung 300 na yon, kayang pumatay ng ilan? Tagli-5, tagpi-7. Pero meron doong 3 lang na kayang pumatay ng tagi-1,000. Mga pastor, hanapin nyo sa church nyo ang kahit isang tao lang, pero kayang katumbas niya 1,000 tao. Amen? Di ba? Kasi meron talagang gifted at dedicated na tao na talagang gagawin niya ang lahat para dito sa tinatakbo nating vision and purpose. Isang tao lang ang makita natin na gagawa at makikipagtulungan sa atin. Walang kwenta yung mga basher. Di ba? Talo yon nung isa lang. Kaya, kung magtuturo tayo, kahit isa lang ang tuturuan natin, tiyagaan nyo. Malay mo, yun ang hinahanap natin. Di ba? Amen ba? Okay, so tutuloy na tayo. Itong ituturo ko, pwede ko naman siyang paikliin. Ang susunod po si Pastora na bago breakthrough na. Ako, ang ituturo ko ay power partnership. So ito po ay patungkol sa 2 powerful ministry sa church. Dahil worship team tayo, worship to, at ang AJC ay worship ang isinusulong. So kailangan maintindihan ito ng worship team at ng kanyang katuwang. Ang kanyang katuwang ay ang kanyang pastor. Worship team and pastor. So lahat ba kayo nag-undergo ng aspirants? Taas kamay nung nag-undergo ng aspirants. Worship aspirants. Wala? Paano kayo nakapasok sa worship team nyo? Dahil marunong lang kayo? Ha? Dahil marunong lang kayo, naging aspirants kayo? Dito nga sa main, nag-aspirants na. Hindi pa rin alam ang presensya ni Lord. Hindi pa rin niya naririnig ang boses ni Lord. Ikaw pa. Di ba? So, bakit siya ganun kahalaga? Kasi, all nation for Jesus tayo eh. Naintindihan niyo? Bakit ganun kahalaga yung pagiging worship aspirants? Kasi doon tinuturo lahat eh, how to be a real worshiper. Kasi, hindi lang tayo ordinaryong church. Kung ang calling natin eh evangelism, kahit na ang worship team natin dito eh hugot-hugot, pwede. Kasi, ang pinakalakas natin ay evangelism. Dapat yung nag-evangelize naman sa atin, can do miracles. Ando ng ating strength. So happen na ang church na pinagdalan sa inyo ni Lord ay worship. So ganun dapat kaseryoso ang tingin natin sa mga teaching about worship. Nagets nyo? Because that is who we are. Worshipper. Bakit? Kasi yun ang pinili ni Pastora. Kunyari lang Alam niyo ba bakit yung pinili ni Pastora? Pinakamadali yun eh. Maging worshiper. Kasi sa langit, ano ba gagawin mo? Mag-worship din eh. Di alam na natin, kabisado na natin. So, saan tayo nakaupo sa langit? Sa unahan o sa likod? Sa unahan. Kasi worshiper eh. Oo, di ba? Hindi niyo ba nagets yun? Kaya yun ang pinili ni Pastora. Hindi po. Yun ang pinili ni Lord para sa atin. Ni-reveal po yun. Ni-reveal po yun. Kaya hindi siya mahirap. Kasi yun din naman ang gagawin natin doon. Amen? Hindi tayo mag-evangelize doon. Save na lahat ng pupunta doon. So kaya ganun ka-importante na maintindihan natin how to be a worshiper. So yun yung pinag-aralan natin. Katulad nga sinabi ni Gary V, kung hindi nyo alam yan, may mga lesson na susunod para dyan. So sa akin kasi, kaya ako kayo tinatanong kung nag-undergo kayo ng aspirants, kasi itong ituturo ko, na ituro na doon. So para mag-gauge ko lang, paano siya papaikliin. Okay, kasi pagkatapos nito, taas po kami ng mga worship leader. Tayo na lang, tayo. Tayo, worship leader. Sige na, tayo na kayo.
So, kayo makita. Worship leader. Sunod, walang upo. Walang upo. Sunod, support. Mga susunod na worship leader. Support. Dalian nyo. Mauubusan ako ng oras. May susunod, oh. Oo. Tingnan nyo nga mga katabi nyo. Kung mapagkakatiwalaan yan. Mapagkakatiwalaan nyo ba yan? Kasi si Lord, sabi niya, pagkakatiwala ko ba, presensya ko dito sa mga nakatayo na to? Di ba? Alam nyo, dito sa pinag-aaralan natin, tingnan nyo ko, dito sa pinag-aaralan natin, ang number 1 na dapat meron kayo, naririnig nyo dapat si Lord. Marunong kayong makinig kay Lord. Ikaw ang nakakaalam nun sa sarili mo. Kung hindi mo kayang gawin yon at hindi mo yun nagagawa sa buhay mo, huwag kang mag-worship lead sa ANJC. Pag-aralan mo muna yon. Ganon kaseryoso yon. Kung hindi mo kayang pakinggan si Lord at hindi mo siya naririnig, huwag mong i-lead ang congregation ng ANJC sa worship. Sinasayang nyo oras namin. Nandito kami to meet God, to be blessed. Kung ikaw, hindi mo kayang pakinggan ang presensya ni Lord at sabihin ang pinapasabi niya, ikaw ang hadlang para matanggap namin yung ibibigay niya sa amin. Aray. Di ba? Huwag kayong maging hadlang para ma-bless ang congregation. Hindi pa tapos ang lahat. Kung di mo kaya yon, hindi yun nangyayari sa buhay mo, pag-aralan mo, alamin mo, hingiin mo kay Lord. Pero, sabi nga, huwag mong i-fake ang anointing mo. Huwag tayong mag-concert dito, huwag tayong magkantahan dito. Kailangan natin dito, worship service. Wala mong palakpakan? Kahit hindi galing sa inyo, kahit galing doon sa mga nakaupo, kasi sila ang pinagtatanggol ko sa inyo. Sila ang pinagtatanggol ko sa mga ginagawa nyo sa amin. Nagkukunya-kunyarihan kayo. Sa number 1, pinakamahalaga, you must learn to know the voice of God, to know. Para malaman mo na hindi mo boses yon at hindi yung boses ng Diablo, malaman mo na boses yun ni Lord, know. K-N-O-W. Know the voice of God. And number 2, di ba? Listen and deliver the mind of God to the congregation. So, hindi biro. Kung bakit kayo nakatayo. O gusto nyo na maupo. Nahihiya na kayo. Tingnan nyo yung mga katabi nyo. So, accountable kayo kay Lord at sa amin. Hindi lang tayo gifted. Bakit? Because we have a purpose. We have a vision. May direction ang church natin. Hindi lang tayo nag-e-exist ng ito lang. Meron tayong pupuntahan at meron tayong gagawin. Amen? Di ba? Meron tayong dahilan, ba't tayo nabuhay? Ba't tayo nilagay at bakit tayo naging ANJC? Di ba? At bakit na tayo hinugot? Sa pinagkaligawan natin. Naka, humirit pa. Amen? Sige, upo na po tayo. So, yun po ay, huwag niyong i-take na kahihiyan, kundi yun po ay, kahihiyan no? I-take niyo po na challenge. Lord, I want to know your voice. Lord, I want to hear your voice. Teach me, Lord. Diba? I want that, your anointing. I want to be close with you. I want to minister to the people. Use me.
Yun ang worship leader. Amen? Kasi dapat kakaliber nyo si pastor na nakakakinig kay Lord. Amen? So, tingnan natin. Mabilis lang to, bibilisan natin. Ayos. So, ito tayo. Ito tayo. Ito ang church natin. May bagong believer. Andito kayo, di ba? Ni-launch to, pero tayo mga mesa-mesa dyan, kumain kayo. Di ba? So, yan. New Christian believer, magiging ANJC church member. Pag naging ANJC church member, dadaan siya sa journey. Yun yung sinasabi ni Pastora na CFC and so on. Na maraming training yon. Foundation ng ANJC. Hanggang sa ikaw ay maging ministering member. So, ang ministering member, pakinabang na yan sa church. Marunong na siya mag-minister to the Lord, minister to the church, and minister to the world. So, generic yan. Lahat ng church, yan ang goal. Merong worship, merong fellowship, lumakas sa loob, at merong evangelism. Tayo, ang pinalalakas natin as ANJC, at ang itinuturo natin sa ibang church ay yung minister to the Lord. Yun yung isa nating, kaya meron to. Ang worship team ay mahalaga. Okay. Sige, tuloy natin. So, ang power partnership ay mababasa natin sa 2 Kings chapter 3, verse 4 to 11. 4 to 19. So, kung babasahin nyo yan, merong gera, merong labanan. 3 hari ng Israel, 2 hari tatlong hari, Judah, Israel, at kalaban nila ay yung Moab. Lalabanan nila yung Moab. Nagpunta sila sa disyerto. Ikukwento ko na lang Nagpunta sila sa disyerto. At ang sabi nila, dito tayo nilid ni Lord sa desert. Para Para mamatay. Wala nang tubig ang mga kabayo natin. Wala na rin tayong mainom. Ano ang gagawin natin? Ang sabi ng hari ng Israel, bakit hindi tayo magtanong kay Lord? Ngayon, ang sabi ni King Jehoshaphat, merong prophet, di ba? Si Elisha. So, kinuha nila si prophet Elisha, tinanong nila, Prophet Elisha, pwede ba mag-inquire ka kay Lord kung bakit tayo dito pinadaan sa desert? Mamamatay na lang ba tayo rito na hindi pa natin natatalo yung kalaban natin? Ito ngayon yung sabi ni King Elisha. Pwede bang pakibasa? But now, yan. Isa pa, yung merong pag-intindi. Isang basa pa. So gusto ni Elisha, yung prophet, magtanong kay Lord, mag-inquire. So the prophet is seeking of God's word, God's revelation, God's impression. Ano sabi niya? Bring me a? Ulit, bring me a? So mahalaga ba musician? Hindi pa natin pinapagalitan ng musician, di ba? So worship leader pa lang. Di ba? Bring me a musician. At ang sabi, nung nagsimulang tumugtog ang mga minstrel, ang mga musician, the hand of the Lord, meaning the voice of the Lord, the revelation of the Lord came to the prophet. So ano yung sinabi ng prophet? Message ni Lord sa kanya. Dumating ang mensahe ng Diyos sa propeta nung tumutugtog ang mga musician. Nung nag-worship na, pinansin ni Lord ang kanyang propeta para magsabi ng salita.
sa kanyang mga hari. Kung hindi nag-worship, wala. Yung andun na yung prophet eh. Eto na ako si Prophet Elisha. Ano pinapasabi sa ni Lord? Wala. Walang dumadating sa akin. Walang revelation. Sabi ni Elisha, sige, worship tayo. Hanap kayo ng musician. Sorry, song leader. Hindi kayo hinanap. Anyway, sabi ng worship leader, team naman kami. Kasali ako dyan. Di ba? Napakahalaga pa ng worship leader kasi siya yung nag-i-initiate ng worship, di ba? Kumpas-kumpas. Pero sa ituturo ko sa inyo, napakahalaga ng worship leader, pati ng pastor, at ng mga gifted ng may gift ng prophecy. Next, pakibasa. What is power partnership? Ano raw ang dalawang powerful worship sa church? Powerful ministry sa church. Huwag niyo akong galitin ha. Pwede ba sabay-sabay? Biro lang. Ano raw po ang pinaka-powerful ministry, dalawang powerful ministry sa church? Yan po ay pag Sunday service lang. Siyempre, pag ito ay prayer conference, ang sasabihin nila, ang pinaka-powerful ministry ay? Yun. Di ba? Dahil ito ay worship conference, ang pinaka-powerful ministry ay? Hindi ba? SWS po yan yung sinasabi. SWS. Kasi ang nag-aagawan ng eksena dito ay yung worship leading at saka si pastor. Nag-aagawan ng oras. Di ba? Worship team, gusto nating ubusan lagi ng oras si pastor kasi nag-move naman si Lord. Di ba? Pastor, ano ba mas mahalaga? Yung move ni Lord o yung ituturo mo? Siyempre yung ituturo ko, message din to ni Lord. Isang linggo ko itong pinrepare. Kaya worship team, matapos kayo sa oras ha. Di ba? Tama ba? So, hindi dapat yon. Dapat tulungan. Bakit? Ano ba ang goal dapat ng worship team at ng pastor o ng word, ministry of the word? Ang goal lang nila, maramdaman ng mga tao yung presensya ng Diyos at maintindihan nila ang salita ng Diyos. Umuwi sila na change life. Di ba? Hindi goal ng worship team na tumugtog sila at sabing sila'y magaling at hindi rin goal ni pastor na siya ay magturo at masabi na mahusay siyang preacher. Walang goal na may ganon, na matinong, naglilingkod sa Diyos. Ang goal natin, matanggap ng mga tao ang mensahe ng Diyos at mabago ang kanilang buhay. Amen? Kung meron kang goal na ganoon, hindi ka rin taga-AMJC. So, kailangan nilang magtulungan. Every worshiper should be a lover of the word and every minister should be yan. Pwede bang tumayo yung mga pastor? Sige na, tayo na kayo. Inaantok na kayo. Ginagawa ko lang to para wag kayo antokin. Harap kayo sa congregation nyo. Kaya tapat-tapat yan eh. Ang sasabihin nyo, palakpakan nyo naman ang mga pastor nyo. Basta Danny, tayo ka. Ito, sasabihin nyo, yun, nakasulat, sabihin nyo dyan sa mga worshiper na yan. Every worshiper should be a lover of the word. So, ibig sabihin, kayong mga worshiper, worship leading team, nagbabasa kayo ng Bible. Isinasabuhin nyo ang Bible. Pinapasok nyo sa puso nyo at sa isip nyo. Amen?
O kayo naman, yung mga nakaupo ito naman ang sasabihin nyo. Sa mga minister, o pastor na lang, every pastor should be a worshiper. Away, away! Amen? Naintindihan nyo? Alam nila yon na dapat maging worshiper sila. Alam nila yan. Ngayon, gusto ko lang na maintindihan nyo na kayo, pag nakikita nyo si pastor, maalala nyo na dapat pala nag-aaral ako ng Bible. Hindi lang gitara, hindi lang kanta. Tuwing makikita nyo ang pastor nyo, dapat maalala nyo, dapat pala nagbabasa ako. Yun ang simbolo nila, Word of God. Amen? Palakpakan po uli natin ang mga pastor natin. Yan. Thank you po. So, ang punto dyan, every worshiper should be a lover of the Word and every minister should be a worshiper. Amen. Nakagante. Woo. Okay. So, worship brings down the presence of God. Ministry of the Word makes the presence tangible. So, ang worship, yung kantahan natin, nararamdaman mo si Lord na nandyan na. Alam niyo ba yung sinasabi ko? Napipil nyo, di ba? Nasa-sense nyo. Di ba, madalas nyo ring nararamdaman na andyan na. Pag nagkamari si worship leader, nawawala. Sino mag-amen doon? Mag-amen na kayo. Hindi naman magagalit yung mga worship leader nyo. Dahil lahat naman nagkakamali Bakit? Nawala yung sensitivity ng worship leader na. Bakit kaya? Ba't siya nawala? Hindi natin alam. Pero nangyayari yun, nawawala. Pasok na, nawala pa. Ito pinag-uusapan natin to, i-discuss mo sa ibang church, hindi nila maintindihan Because this is our language. Dahil ANJC tayo. Our calling is different from their calling. Worship can set the atmosphere right in the church. Ministry of the Word can establish the atmosphere in the heart. So yung worship, malaking bagay ang tugtog kasi napapa-cool down yung spirit mo, nare-relax siya, at nagiging ready siya na mag-receive ng revelation ni Lord. Bakit napakahalaga na mag-manifest yung partnership ng Word at ng worship team? Kasi doon ma-reveal yung healing. Doon ma-reveal yung deliverance. Doon lalabas yung power ni Lord Kasi sa worship, nararamdaman siya, nandyan si Lord. Pero, doon sa minister of the word, maiintindihan mo na healing pala yung gustong mangyari. Freedom pala, forgiveness of sin pala. So, sino magsasalita nun? Yung nakarinig ng word. Sino yun? Either the pastor or the worship leader. May bago ng role ang worship leader. Bagong revelation to. Sa Burgos to nanggaling. Pinakita to ni Lord. Kasi, kailan dumating ang mensahe ni Lord? Makinig kayo maigi, worship leader. Kailan dumating ang mensahe ni Lord? Nung instruments na lang, di ba? Hindi nung daldal ng daldal yung worship leader. Hindi nung kanta ng kanta. Hindi yung kung nagpe-pray siya. Hindi yung hallelujah chorus siya. Hindi Nung tahimik na at instrumento na lang. Nagets niya? Di ba? Kasi kung may kumakanta doon, dapat sinabi din. Bakit sinabing, when the music played, the hand of the Lord came. Ibig sabihin, nung tumahimik ng magsalita si worship leader, naiset niya na ang atmosphere. Tumahimik naman kayo mga worship leader, wag naman kayo magsalita habang buhay dito. Diba? Tumahimik naman kayo. Dahil kung kailan lang tahimik, saka lang magsasalita si Lord. Bigyan nyo ng eksena si Lord. Ang gusto nga natin magsalita si Lord. Tumahimik ka naman. Nandito ka, iniisip mo, ano kaya susunod kong gagawin? Ano kaya? Nagwo-worship pa ba sila? Nag-aano pa ba sila? Bakit hindi mo hayaang mag-worship ang grupo mo? Amen? Nakalimutan na natin yun, na meron tayong kasama.
Yung mga backup, huwag nyo na intindihin, talagang hindi nakanta yan, nabukal lang bibig niyan. Pwede nyo na hindi pigilin yan. Ano-ano lang yan. Palakpakan naman natin ng mga backup. Woo! Masarap maging backup, kahit hindi sa ulado pwede. Woo! Di ba? Huwag nyo na intindihin yun. Dahil talagang tatahimik lang yon. Ikaw ang tumahimik. Oras mo na rin para makinig kay Lord. Bakit? Dahil magbabago ka na ng role. Ikaw na yung magiging kapartner nila to reveal the word. To prophesy. Amen? Kung walang revelation sa baba. Sino nakagets? Worship leader na gets niya. Papraktisin niyo yan, ha? Ito, walang formula. Walang formula sa presence ni Lord. Pero iba na yung meron tayong parang insight, paano ang nangyayaring operation dito. Di ba? Amen ba? O, worship team. Worship leader, sisenyas ka. May nagpa-prophesy, si Brother Danny. Nagsasalita si Lord sa kanya. Worship team, lalo na instrumentalist, kasama worship leader. Baka naman tumigil kayo. Dahil gusto nyo rin makinig sa kanya. Ano ba ang sabi ng verse? When the musician played, the hand of the Lord came. So, mentras, na nag-i-speak si Lord, lalo nyo pang i-worship si Lord para lalo pang dumami ang revelation. Tama, mali? Salamat sa mga taga-pulo, alam nyo. Tuwan-tuwa nga na ng external, oh, nabanggit ang pulo. Ayun. Okay ba? Nag-gets nyo? Bakit kayo titigil? Ang verse, noong nag-play, lalo nag-reveal. Di ba? Kaya Perdio, makikinig din kami. Huwag ka sumali sa worship team. Ang worship team, hindi nakikinig yan. Play lang ng play yan. They play, ang ganda ng tinuro kanina, they play with their heart and transform it to the instrument. O, ito pa isa. Ito pa isa. Organ, bass guitar, lead guitar, drummer. Sino dyan sa mga yan? Pag magsasalita na si Lord sa worship leader o sa pastor, sino dyan ang pipiliin ni Lord na lukuban ng kanyang espiritu? Ang galing ng tanong eh. No? O, sino? Ha? Keyboard? Sino? Sino? Lahat? Di ang gulo niyan, lahat? Sino? Guitar? Sino? Kayo naman. Masyado nyo naman kinakawawa ang drummer. Walang nagsabi ng drummer. Meron ba? Meron. Lumilipat po yon. Dancer. Lumilipat po yon. Dapat alam ng production team kung nakanino, yun ang medyo lalaksan niya. Kasi nagme-message yung instrument niya. Although hindi nagsasalita yon, sineset no ng atmosphere. Kaya kailangan mahalaga yung prod eh. Nagwo-worship din sila. Sino taga-prod? Probinsya? Nagets nyo? Lumilipat yon. Kahit sa worship leader, nag-hallelujah chorus siya, pwede yung backup niya. Umano si Lord. Kaya lang, si worship leader, masasapawan ako ha. Babanat din siya.
Wala naman sa kanya yung anointing. Fake. Fake naman. So, ang sinasabi ko sa inyo, iisa lang ang goal natin. Walang magaling. Mag-word si Lord para ang tao gumaling ang mga sakit. Lumago yung mga tao. Kasama niyo yung preacher dito, nakiki-worship, nag-word si Lord, kahit wala nang preaching, okay yun. Dahil ang goal natin, sino ba pinakamahalaga dito? Yung preaching ba, yung worship ba, o si Lord? Bumaba na nga si Lord naramdaman na nga eh. Oh, ano problema doon? Dahil i-enjoy ka, naiintindihan mo yun. Dahil worship tayo eh. Amen? Worship can open the eyes of the people so they can see the kingdom of God. Ministry of the word can strengthen the will of the people so they can enter the kingdom of God. So, yung word ay tutulong talaga. So, yung worship leader, ang dami niya ng role na dagdag pa yung pakikinig kay Lord, nagiging ano na rin siya, ka-partner na rin siya. So, dati kasi sa turo na to, ang ministry of the word ay yung pastor. Ngayon, yung pastor na at ang worship leader. Kailangan meron tayong worship leader na nakikinig kay Lord. Di ba? So, idadagdag nyo yon sa caliber nyo. Learn to listen to God. Meron kami pang Friday, waiting upon the Lord, hearing God's voice, obeying God's voice. May equipping po. Yan, kami nila pastora. So, makakatulong yon. Nagets nyo? So, kailangan natin siyang pag-usapan, although hindi siya formula na ganun lagi mangyayari. Pero, meron kang alam na ganun ang nangyayari. Pwede pa lang si lead guitar, pwede pa lang si drum, pwede pa lang si ano. Pero kalimitan, drummer ang nag-aano ng beat para bumilis. Pero mapapansin mo kung nakanino ang spirit, yun ang nagwo-worship na instrumento. So, yung pinuntahan naman, wag mo naman solohin hanggang huli. Bigyan mo naman yung iba. So, nagkakatinginan lang yan sila. Nagtitinginan lang. Alam na nila yon. Pati worship leader. Alam na yan. Amen? Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Excited ba kayo sa church na? Di ba? Bakit kayo excited? Yung pinakamahalaga eh. Mararanasan natin eh, yung presence ni Lord. Dahil sa presence ni Lord, babagsak lahat ng tampuhan. Babagsak lahat ng pagdidiskitahan. Babagsak lahat ng dala-dala mong kabigatan at kasalanan. Habang lumalapit ka sa Kanya, di ba? Lumalaki yung puti. Lumiliit yung itim hanggang sa maging tuldok na lang siya. At wala ka nang makita. Amen? Kaya kailangan natin lumapit sa Kanya. Worship brings deliverance. Ministry of the word brings healing. So kailangan makilala natin talaga ang importansya ng bawat ministry. Ang sabi dito, John 15:7, if you abide in me, the ministry of worship, and my words abide in you, the ministry of the word, ask anything and it will be given into you. Power partnership. So, di ba? If you abide in me, worship, pasayahin mo si Lord, lumapit ka si Lord, dumigit ka kay Lord, worship yon. And my words abide in you, ang salita niya nasa iyo. Ano kasunod? Ask anything. Mangyayari ang imposible. Worship and word. Worship and word. Worship team and pastor. Worship team and worship leader. Mangyayari. Diba? Napakaraming pwedeng ibigay si Lord. Bakit natin kailangan ng presensya ni Lord sa church? Hindi niyo ba napansin yung ministry ng Holy Spirit kung paano siya gumalaw sa church? Nag-preaching si pastor. John 3:16, napaka-ordinaryong verse. Alam na nating lahat.
Pero ang dating sa bawat nakikinig, iba-iba, base sa kanyang pangangailangan na bibless siya. Base sa kanyang pangangailangan. Plain lang ang teaching. Pero, iba ang dating sa bawat tao. Bakit? Dahil yung Holy Spirit, nag-minister. So, ganun natin kakailangan ang presence ni Lord sa ating church para ang lahat ng tao maministeran. Yun lang ang meron tayo. Sabi nga, if you lift up my name, sabi ng Panginoon, di ba? I will draw people unto me. Isipin nyo na lang, na worship natin si Lord, gumaling yung mga may sakit dito. Dagsain kaya tayo ng tao rito? Di ba? Tapos ano? Maningil tayo, di ba? Di ba? Tapos maningil tayo, pambayad sa aircon. O, di ba? O, di ba? Hindi tayo maniningil. Maraming masasave. Dahil si Lord ang bumisita. Yun lang. Ba't pumunta si Lord sa ANJC? We have worship leaders that hears the voice of God. Kaya nilang i-direct. Hindi na sila katitisuran. Kundi sila ngayon ang tagadala. Di ba? Sa pagsugod, sino yung nauuna? Nung panahon ng mga Israelites, di ba? Yung mga nagdadance muna, sila muna yung pinapana na una. Mga nagdadance. Pag tinamaan na sila, yun naman ng mga kumakanta. Kaya, hindi pa, yung mga nagdadance, parang espada ata yung mga dala nila. Di ba? So, yun. Wala tayong nabalitaan na pinana na dancer. Wala po. Wala po. So, di ba? Ang halaga, napakahalaga. Sana nakita niyo yung importansya ng bawat isa na kailangan kayo ng church, ng ANJC. Yung gift nyo, kailangan ng ANJC. Walang dapat itapon, walang dapat alisin o mawala o umalis sa atin. Lahat tayo mahalaga sa mata ng Diyos. Ang kailangan lang natin, i-develop natin ang sarili natin para maging fit tayo sa calling natin. Nagets nyo? Bakit? Kailangan nating maging blessing sa congregation natin. Kailangan nating buhatin yung banner, itakbo. Amen? Nagets nyo? So, gagawa na ba tayo ng mga programa sa ating church para isulong to? Sabi na nga ba, wala eh. Magiging katuwang na ba tayo? Huwag lang nating i-maintain ang church natin. Palakihin natin. Maging excellent tayo sa pinagawa sa atin ni Lord. Di po ba? So, yun, irespeto natin yung dalawang ministry na yon at may mangyayari. So ngayon, worship leader, magiging minister ka din ng word. Kaya dapat, lahat kayo na nasa worship team are lover of the word, lover of the Bible. Tapos, siyempre, si pastor naman, hindi naman niyang galit sa worship team. Dapat nakiki-worship din siya. Diba? Hindi siya, practice na naman. Sayang na naman kuryente. Merienda na naman. Parang special kayo, mga worship team. Puro kayo merienda. Diba? Dapat suportahan. Ano gusto niyo meriendahin? Woo! Diba? Sige, bago kayo magmerienda, memory verse muna. Isa-isa. Ang hindi makarecite, wala merienda. Diba? Pwede. Diba? Okay, so how to develop partnership? Siyempre, alam na natin yon, igalang natin ang bawat isa. Dito sa ANJC, wala namang rito. Basta, ako lang, ang dito sa pagtayo kong to, ang nilagay ni Lord sa heart ko, bukod sa teaching na to, yung second level ng leadership, kayo, dapat tumayo na kayo. Make programs. Mag-isip kayo ng church growth at para sa ating vision statement. Gawin natin. Diba?
para sumulong tayo. Huwag niyong iasa lahat sa pastor. May limitation tayo. At yun nga, kailangan nila ng katuwang. Si Moses, nung hawak-hawak niya yung tungkod, papasakalyin ka lang. Tapos na ako. Si Moses, nung hawak-hawak niya yung tungkod, tinaas ni Aaron yung kaliwat kanang kamay. Si Moses. Di ba? Hindi nyo ba naisip, bakit hindi na lang si Aaron ang nagtaas? Kailangan lang na maitaas eh. Bakit kamay pa ni Moses? Kasi kahit ano gawin nyo, the order and the blessing of God will flow to His ordained pastor and leaders. Hindi nyo pwedeng palitan ng pastor nyo. Kailangan nyo lang itaas ang kamay nila. Dahil kung kukunin mo yung baton, wala rin mangyayari sa church nyo. Dahil kung may mangyayari, ang nilagay sa Bible, and Aaron got the staff and he raised it up. At habang itinataas ni Aaron, nananalo si Joshua. Wala namang ganun eh. Ang sabi, habang itinataas ni Moses, nananalo si Joshua. Nung napagod si Moses, hindi kinuha ni Aaron at ni Hur ang baton. Itinaas nila ang kamay ni Moses. Kailangan, si kamay pa rin ni Moses ang nakahawak. Amen? So, Joshua, mind your own business. Be the general of the army. Recruit the army and fight the enemies. Yan ang role mo sa ngayon. Sabihin nyo sa katabi nyo, titigan nyo sa mata, your time will come. Magiging pastor ka din pagdating ng araw. Ikaw rin ang hahawak ng baton sa tamang panahon. Hindi pa ngayon. Ngayon, itataas mo pa muna ang kamay ni Moses. Sino nakakuha nun? Amen? Ang role mo ngayon, sumuporta. Ang role mo ngayon, takbuhin ang calling mo. Dahil pag inagaw mo yan kay Moses, mapapariwara ka. Dahil ang order ng Diyos is to His ordained leader. Amen? Huwag kayong mag-alala, mga Joshua. Si Moses, hindi nakapasok sa promised land. Si Joshua, nakapasok. Wala ba amen dyan? Amen, di ba? Ayaban ni Moses, ha? Ako, mag-aadala nito. Walang makakakuha sa akin nito. Hur, taas mo kamay ko. Aaron, taas mo kamay ko. Joshua, lumabang ka dyan. Kaya lang nagkulang si Moses. Nag-disobey din siya kay Lord. Hindi rin siya nakapasok. Si Joshua, sumunod lang. Si Joshua, nagpasakop. Si Joshua, naggawa ng program. Si Joshua, nag-recruit ng army. Nakapasok ba sa promise lang si Joshua? Kasi sumunod siya. Nagpasakop siya. Balanse, di ba? Kahit saan ka lumagay, kay Moses ka o kay Joshua, ang kailangan mo sumunod, hindi mag-disobey. Si Moses, hindi nakapasok, nag-disobey. Si Joshua, nag-obey, nakapasok. Pero nung oras ng labanan, they have their own roles. Moses, Aaron, Hur, Joshua. And they got the victory. Amen? So in JC, lalaban ba tayo? Alam nyo ba role nyo? Aagawin nyo ba role ni Moses? Kayo si Joshua, makikipaglaban ba kayo? So supportahan nyo ba si Pastor? Amen. Amen. Sige, tayo tayong lahat. Mananalangin po tayo. Amen, Lord God. Ama naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, salamat sa kabutihan mo. Tunay po na, Lord, turuan mo kami na mahalin. Una, ikaw. Pangalawa, ang aming church. Dito kami lumalago. Dito ka namin naiintindihan. Dito ka namin nararanasan. Dito kami nakakatanggap ng spiritual blessing na dumadaloy hanggang sa aming physical blessing, hanggang sa aming financial blessing, hanggang sa aming emotional blessing. Turuan mo kami, Panginoon.
na mahalin ang aming church. Turuan mo kami na isama sa lahat ng aming plano ang aming church. Dahil dito kami lumalalim ng pagkakilala sa iyo. Dito kami nakakapag-invest ng treasure na hindi mabubulok, ng treasure na hindi aamagin, ng treasure na madadala namin hanggang diyang sa langit. Dito sa ANJC kami nakakapag-ipon ng kayamanan na maipapakita namin sa iyo at masasabi mo sa aming, job well done, my good and faithful servant. Dito sa ANJC, namin magagawa para kami mabigyan mo ng corona. Kaya matuto kami na mahalin, Panginoon, ang aming church. Una, ikaw. Pangalawa, ang aming church at ang aming mga pastor. We thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Last na po si Pastora, breakthrough na. CR break? Oo, CR break po. Inom-inom po muna kayo sa labas. Apa. Hindi na, parang naturo ko naman. Hello. Okay po, 5 minutes CR break. Sige po, tayo. Medyo inat ng konti. Yung mga inaantok, talon-talon dyan.